Yan, good morning, good morning. Sa pong pinagpalang umaga, mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning, Brother Joseph. Good morning po, Sister Jard. Brother Josepino, magandang umaga. Sabado po ng umaga. Ayan. May 25. Ayan. Bilis po ng panahon, mga kapatid. Hallelujah. Good morning na po sa mga naka-online. Pinagpala po ang araw na ito, mga kapatid. Ayan, tayo na po ay mag-umpisa. Sister Ana, good morning po. Panginoon, salamat muli sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay inyong ginising. Salamat po sa magdamag, sa pagpatnubay at gabay mo, Panginoon. Kami po iningatan po ninyo, Lord, sa aming pong pagdulog. Salamat, O Lord God. Ama, sa oras na ito, kami po ay lumalapit minsan pa. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga nagawa naming mga kasalanan, O Diyos. Forgive us, Lord, today and purify us from all unrighteousness. Thank you, Lord, that sabi mo sa iyong salita that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for thy forgiveness today. Thank you, Lord, for the blood of Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon, tatas po namin sa iyo yung gawain, ang daily devotion, ang daily vibrant word today, Lord. Lord, I pray in the name of Jesus. O God, di ka po maghari, abutin niyo po ng platform na ito. Lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, papakinggan, O Lord, ang iyong mga salita, O Diyos. Father, salamat po at anumang nais ng diablo, aking pong hinahadlangan sa araw na ito sa Panginoon Jesus. Lord, maging sa aming pong pagsamba, Lord, hayaan mo, Lord, ang aming pong papuri na ito, Diyos, ay magbigay ng mababangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Malagod po kayo, Panginoon, sa aming pong pag-awit, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa iyo lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan po na Jesus. Amen and amen. Good morning, good morning, good morning na po, mga kapatid. Sister Charity, Sister Marie, good morning. Hallelujah. Let's worship the Lord. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that undivided to the one in rolling rain. A heart that beats compassion to pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin will not come in. A heart that's undivided to the one in ruling reign. A heart that beats compassion to pleases you, my Lord. Sweet aroma of worship that rises
your throne. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Salamat, Panginoon. Handog namin ay papuri para sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat, O Lord. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa iyong lahat ng papuri, pagluwalhati ay tayong sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Good morning. Good morning. Yan. Napaganda po yung ating inawit, mga kapatid. Sabi nga po ng Bible, blessed are the pure heart, that we will see God, no? Salamat sa papuri na binigay sa atin ng Panginoon. Good morning na po sa atin lahat. Ayan. Sister Canila, good morning. Sister Marie, Sister Ayon, good morning. Sister Lolita, ayan. Okay po, sa umagang ito mga kapatid, atin pong ipagpapatuloy yung ating pong tinatalakay. Ito na po yung huli. Okay po, date 40 na tayo mga kapatid. Living with Purpose. Ganda po ng title, no? Ang mabuhay ng may layunin. Tunay nga napakaganda mga kapatid na ang buhay natin ay nakaangkla. Diba? Nakaangkla po sa palatuntunan ng ating Panginoon. Kasi napakahirap po kapag ang buhay natin ay walang layunin, no? Ang nangyayari lang sa atin, tumatanda lang tayo. Kaya di natin namamalayan na marami palang oras, panahon na nasayang yung buhay natin, di natin nagamit sa kapamaranan ng Diyos. Tunay nga malinaw na we are born by His purpose and for His purpose. Ito po ang layunin ng Panginoon sa atin, na tayo po ay pinanganak para sa Kanyang layunin, mga kapatid. Okay, ito po yung ating teksto, no? Ito po yung madalas na gamitin, no? Ito pong Proverbs 19:21. Very significant po itong Proverbs 19:21. Ito po ang madalas natin kino-quote, mga kapatid. Sabi dito, many are the plans in a man's heart, but the Lord purpose that prevails. Okay, sa puso ng tao ay marami ang balak, ngunit ang layunin ng Diyos ang siyang natutupad. Ayun. Tunay nga na marami tayong mga plano, pero sa matotal po niya mga kapatid, si Lord pa rin ang nagpapatupad. Kung anong kalooban ng Panginoon, yun po ang mangyayari sa ating buhay. Yun po yung Proverbs 19:21, yun po yung ating text sa umagang ito mga kapatid. At sabi po ni Haring David, napaganda po, sabi niya, serve the purpose of God in His own generation. Tanda natin si David ay nagamit niya yung kanyang buong buhay, yung purpose niya sa pagpapalaganap o kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Sapagkat si David ay naglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling salinlahi. Kaya nga sa kapanahon na natin, nagtuloy-tuloy po mga kapatid, lagi natin nilook forward yung ating mga patriarchs, mga nauna sa atin, na kung wala po sila, kung di naging magandang impluensya, kung di naging magandang patutuo yung kanilang buhay, hindi natin sila mamimensyon, no? Kasi napaka-impactful yung kanilang mga ginawa, mga kapatid. Remarkable yung kanilang mga ginawa. Kaya napakahalaga sa ating buhay habang tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, nalalaman na alam natin yung purpose natin, bakit tayo nag-i-exist sa mundong ito. Hindi yung balang araw tayo po ay mabibigla, no? Kung kailan naghihingalo na tayo, doon lang natin
nalaman yung purpose natin. Maraming panahon na nasayang sa ating buhay sa mundong ito. Living on purpose is the only way to really live. Everything else is just existing. Kaya ang pamumuhay ng may layunin ay ating tanging paraan upang tunay na mabuhay. Kung wala kang layunin sa buhay, namamalagi ka lamang sa mundong ito, hindi ka ganap na buhay. 'Di ba? Yung parang nag-i-exist ka lang sa mundong ito, kumain, matulog, uminom, 'di ba? And then pag tumanda ka, wala kang na-accomplish. Para lang ang buhay mo ay namalagi ka lang dito sa mundong ito, 'di ba? Lumisan ka lamang sa mundong ito na wala kang na-accomplish, wala kang nagawa na tama. Lalo na yung pagtalima doon sa Great Commission ng ating pong Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid, talagang sa umpisa pa lamang ay nauunawaan na natin yung purpose po natin. Bakit po tayo nag-i-exist dito sa mundong ito? Dapat malinaw ito sa atin para lalo tayong maging epektibo sa pagpapalaganap ng kanyang magandang balita. Oo, kasi kung ano ang meron ka, yung din naman lang may bibigay mo. Kung ano ang mga salita na input sa iyo, kapatid, yun din naman po ang ating ipapasa sa ating mga henerasyon. Kaya ito po yung tatlong tanong. Most people struggle with the three basic issues in life. Ito ho yung madalas na tinatanong ng tao, no? Yung unang-una po yung identity. Sino ba talaga ako? Diba? Kaya sa kapanahon na natin, malungkot po ang balita dahil laganap na po yung mga third sex, no? Hindi nila na-identify ano ba yung purpose. Bakit sila nag-i-exist sa mundong ito? Hindi nila alam na sila pala ay kabilang doon sa mga LGBTQ, no? O Q++, kung ano pang mga plus niyan. Yan po yung identity issue, mga kapatid. Sino ako? Yung pangalawa, yung importance, kahalagahan. Do I matter most? Diba? Tanda natin tayo po ay mahalaga. No? We are valuable, no? Mga kapatid. And yung pangatlo, impact. Ano ba yung influence ko? What is place in my life? What is my place in life? Ano ba yung aking purpose dito sa mundong ito? Ano ba yung positive impact na pwede natin i-pass on sa ating generation? Unfortunately, it is easy to get distracted and forget what is most important. It is easy to drift away from what matters most and slow get, of course. To prevent this, you should develop a purpose statement for your life and then review it regularly. Kailangan meron tayong regular check-up. What is a life purpose statement, mga kapatid? Yung number 1 po, it is a statement that summarize God's purpose for your life. Ipinahahayag ang pagtatalaga ng iyong sarili sa pagtupad sa 5 mga layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Yung 5 layunin, mga kapatid, ito po yung natalakay na natin before. Yung 5 purpose ng Lord, yung worship, yung fellowship, discipleship, ministry, and mission. Ito po yung 5 ito, mga kapatid, ay huwag natin itong kakaligtaan. Number 2, it is statement that points to the direction of your life. Ito po yung life statement natin, purpose statement, nagtatakda sa direksyon ng iyong buhay. Ito ay hindi lamang nagpapahayag ng mga balak mong gawin sa iyong oras, buhay at salapi. No? Bigyan tayo ng Panginoon ng free will, mga kapatid. Dapat binibigyan natin ng importansya yung mga nais ng Diyos na pagawa sa atin. Sa oras natin, no? Sa buhay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, pati yung ating mga possession. No? Kaya sabi po ni Haring Solomon, an intelligent person aims as wise action. But a fool starts off in many direction. Di ba? Maging matalino tayo, mga kapatid. Number 3, it's statement that defines success. Success without you is useless. Kaya napakalaga na tayo, na determine natin na tayo ay kasangkapan, kailangan ng Diyos tayo.
Success without you, hindi mo siya mabibigkas na success without you. Kailangan buo siya. Nagpapahayag kung ano ang mahalaga para sa iyo at hindi kung ano ang sinabi ng mundo na mahalaga. Kailangan yung mahalaga na pinapagawa sa atin ng Panginoon, dapat natin maintindihan. Okay? Number 4, it's a statement that clarifies your role. Nagbibigay linaw sa mga papel na dapat mong gampanan. Kailangan malinaw yung iyong tinatahak. Malinaw yung purpose mo. Yung purpose statement, malinaw dapat. Mga kapatid, hindi ka dapat nag-aalinlangan o nagdadalawang isip. And number 5, it's a statement that express your shape o nagpapaliwanag tungkol sa iyong shape. It reflects the unique ways God made you to serve Him. Yun po yung pinaka-major role, mga kapatid, ay mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. Magawa natin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. It reflects the unique ways God made you to serve Him. Mga kapatid, iyon po. Ito maraming tao ang niliglik po nito. Mga kapatid, malungkot na dahil sinasabi nila, alam ko naman, kilala ko naman ang Panginoon, alam ko, pupunta na ako sa langit. Mga kapatid, hindi po yung kumpleto. Diba? Gusto ng Diyos na tayo sinave niya to serve Him and also to serve people. Wag po tayong makasarili, mga kapatid. Gusto ng Diyos, magamit mo. Magampanan mo yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Ito pong 5 question, 5 question you should consider as you prepare your statement. Napakahalaga po itong 5 tanong na ito. Ito yung nakapaloob sa 5 purposes of God sa iyong buhay. Number 1, what will be the center of my life? Ito po madalas natin tinatanong, ano ang magiging sentro ng aking buhay? Ito po ay tanong tungkol sa pagsamba o tinatawag natin worship. Diba? Kaya marami nagtatanong, para kanino ka ba mabubuhay? So I remember, ito po ay isang advertisement ng Nescafe ata yun. Para kanino ka ba bumabangon? Ganun ba? Para kanino ka ba nabubuhay? Sa anong mga bagay o iinog ang iyong buhay? When you committed your life to Christ, He moved into the center, but you must keep Him through worship. Kaya nga worship, hindi lamang po ang worship ay pag-awit, no? Sa lahat ng ginagawa natin, whether you eat or drink, sabi ni Paul, do it all for the glory of God. Yung buhay natin maging kasangkapan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Paul, I pray that Christ will be more and more at home in your heart. Kapatid, ano ba yung priority natin? Kailangan priority natin ang pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Number 2, what will be the character of my life? Yan. Ito napakaraming tatanong dito. What will be the character of my life? Ano ang magiging karakter ng aking buhay? Mga kapatid, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit niya ako itinalaga dito? Ito ay tungkol sa pagiging disipulo o discipleship. Kanina worship, ngayon naman discipleship. Anong klase kang tao sa hinaharap? Mga kapatid, remember that you will take your character into eternity. Yung character, mga kapatid, not our prestige, not our mga position, no. It is our character, mga kapatid. Ito po yung magla-last forever, but not your career. Hindi yung ating mga natapos
mga kapatid, kundi yung ating karakter. Sabi po ni Peter, 2 Peter chapter 1 verse 5, don't lose a minute in a building on what you have been given. Complementing your basic faith with good character, spiritual understanding, diba? Ito po yung mga positive rule: alert, discipline, passionate, patience, reverence, wonders, warm, friendliness, and generous love. Ito dapat yung wag natin nakakaligtaan, natamasain, mga kapatid, sa ating buhay. Wag tayo magsayang even a minute in building on what you've been given. Kailangan ma-implement natin, no? Kaya nga, faith without works is dead. Hindi lamang puro pananampalataya, mga kapatid. Kailangan samahan din natin ng gawa. Kailangan ipakita natin. Diba? Nagsasabi natin, mahal natin ang ating kapwa, pero hindi natin pinapakita sa kanila na mahal natin sila. Show them, no? Pakita natin sa kanila na mahal natin sila. Sa mga bagay, sa lahat ng bagay, ipakita natin na mahalaga tayo sa kanila. Number 3, what will be the contribution of my life? Ito ay tanong tungkol sa paglilingkod o service. Mga kapatid, what will be your ministry in the body of Christ? Ano ang pinakamabuting papel na gagampanan mo para sa pamilya ng Diyos? Lahat po tayo, mga kapatid, ay kabilang, kasangkapan sa pamilya ng Diyos. Bawat isa, maliit man o malaki, may parte na ginagampanan sa pamilya ng Diyos. Kaya wag natin itong kakaligtaan, mga kapatid, na hindi lamang trabaho ng mga pastor, yung paghahayag ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Tayong lahat ay kabahagi ng we are commissioned by God to preach the good news of salvation. Diba? Sa lahat ng tao, sa lahat ng mundo. Kasangkapan po tayo. Paano ka makakagawa ng kaibahan? Ikaw ay hinugis upang maglingkod sa isang particular na grupo sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya we are justified, we are sanctified, di ba? Qualified tayo ng Panginoong Hesus. Na kahit tayo makasalanan, di ba? Tayo po ay nilinis niya na sa kanyang dugo, na kapatid. Kaya kung anong pinagawa sa atin ni Kristo, gawin na po natin. Ikaw ay hinugis upang maglingkod sa isang particular na grupo sa loob ng katawan ni Kristo. Sabi ni Paul, ang pagtulong ninyong ito sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng walang hanggang pagpapasalamat nila sa Diyos. Kaya nga, mga kapatid, maraming mga tao ang magpapasalamat sa atin dahil nalaman nila na ahon sila doon sa kadiliman. Ikaw ang naging instrumento, inabot mo sila at magpapasalamat yan sa iyo. Balang araw, magpapasalamat yan sa iyo, mga kapatid. God commissioned us to go and bear fruit. Fruit that will last. Sabi po ng John 15:16. No? Tayo po ay kinumisyon ng Panginoon, mga kapatid. Ikaw at ako ay kinumisyon ng Panginoon to go and bear fruit. At kailangan yung fruit ay mananatili siya magsawalang hanggan, mga kapatid. Hindi lamang sa umpisa masaya. It's a process. Dapat tinatapos po natin yung ating mga tungkulin, lalo na sa pag-abot sa mga kaluluwa. Number 4, what will be the communication of my life? Ito ang tanong na tungkol sa iyong misyon sa mga di mananampalataya. Kasama sa pahayag na ito ang iyong commitment na magbahagi ng iyong kapahayagan, na kapatid. Kasama sa pahayag na ito ang iyong commitment na magbahagi ng iyong patutuo at ng mabuting balita sa iba.
Huwag tayong maging self-centered o makasarili, no? I-pass on natin, no, mga kapatid, sa generation na ito. Kaya nga yung ating mga patriarch, yung mga nauna, kung hindi ho sila nagpatuloy, kung sila po ay huminto, maaaring sa kapanahon na natin, hindi natin nasumpungan yung magandang balita ng kaligtasan. Kaya hanggang sa ngayon, ating pong tinitingala po ang mga taong ito dahil hindi po sila natinag. Kahit na po sa kamatayan, pinagpatuloy po nila yung paglilingkod sa ating Panginoon. God may give you a special target group of people to focus on reaching. Sabi ni Paul, be sure that you live in a way that brings honor to the good news of Christ. Kapatid, dapat ito yung ginugol po natin. No, madala ang mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Number 5, what will be the community of my life? Ito ang tanong tungkol sa pagkapatiran o fellowship. Mga kapatid, ito po yung tanong, what will be the community of my life? Kaya nga, ang isang Kristiyano, hindi dapat yan nag-iisa lamang. Tandaan natin, we long for fellowship. Huwag natin kaligtaan ang pagkipag-fellowship, mga kapatid. Kasabi po, di ba, ng Hebrews, huwag natin kaligtaan. Di ba? Ang pagtipon-tipon, mga kapatid. How will you demonstrate your commitment to other believers in connection to the family of God? Tandaan natin, Christ loved the church and gave His life for it. Yung nga pagdating ng rapture, ang ila-rapture yung church, mga kapatid. Because Christ loved the church. Ay kung hindi natin sila dadalhin yan sa church, kawawa naman sila kung sila po ay malilip behind. Mga kapatid, what will be the community of my life? Yung tinatawag natin na accountability group, no? Yung inyong surroundings, yung iyong mga market, no? Kailangan natin silang abutin. Our commitment to the believers, to other believers and non-believers, and to connect to the family of Christ, kailangan ginagawa po natin, mga kapatid. Huwag tayo maging makasarili na tayo lamang ang nais masave. Abutin din natin yung mga tao. Higit sa lahat yung ating pamilya. Kapatid, kung hindi pa ho sila nakakilala sa Panginoon, abutin na natin sila. God wants to use you. Walang ibang gagamitin kundi ikaw. Ikaw at ako ay gagamitin ng Diyos para sila ay maabot. God is still looking for people to use. Hanggang sa kapanahon na ito, mga kapatid, naghahanap ang ating Panginoon. He is looking for people to use. Mga kapatid, sabi po ng 2 Chronicles chapter 16 verse 9, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Kaya ang tanong, will you be a person can use for His purpose? Will you serve God's purpose in your generation? Ginagampanan mo ba yung tungkulin mo, yung calling mo, yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon? Si Paul po ang pinakamagandang example. Paul lived a purpose-driven life. Di ba? Kaya sabi po niya sa 1 Corinthians chapter 9 verse 26, I run straight to the goal with purpose in every step. His only reason for living was to fulfill the purposes God had for him. Hallelujah. Iyan lang daman ang gusto ni Paul, na habang siyang nabubuhay sa mundong ito, matapos niya, magampanan niya yung goal with purpose in every step. Mga kapatid, na-fulfill po niya. Even in prison, hindi nalimitahan, mga kapatid, ang kanyang pagpapagamit sa Panginoon. For me is to live in Christ, sabi nga niya,
and to die is gain. And one day will come to a close, but eternity will go on forever. One day, lahat tayo ay mawawala, but eternity will go on forever. When fulfilling your purposes seems tough, don't give in to discouragement. Remember your reward, mga kapatid, which will last forever. Imagine what is going to be like one day with all of us standing before the throne of God, presenting our lives in deep gratitude and praise to Christ. Together we will say, "Worthy, O Master, yes, our God, take the glory, the honor, the power. You created it all. It was created because you wanted it." We will praise Him for His plan and live for His purpose forever and ever and ever. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Sabi nga ng Biblia, that heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will remain forever. Mga kapatid, huwag na tayong magdalawang isip na magbahagi ng salita ng Diyos, lalo na sa ating pamilya, sa ating Jerusalem, sa ating Judea, sa ating Samaria, into the ends of the earth. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon, ako, ikaw, tayong lahat na Kanyang binago, inahon from darkness into light. Tayo po ay gagamitin ng Panginoon para sa Kanyang layunin. Yun po mga kapatid, marami pong salamat. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Tunay nga, napakaganda na tayo po ay nakaangkla sa palatuntunan ng Diyos. Alam natin na malinaw yung purpose natin, mga kapatid, sa buhay na ito. Habang nabubuhay, tayo po ay maglilingkod sa Panginoon hanggang sa Kanyang muling pagdating. Yun, marami pong salamat sa ating pong 19 viewers. Salamat po sa inyo, sa inyong walang pagsawang pagsubaybay, pagising, para pakinggan ang mga salita ng Diyos. Yun po, marami pong salamat. Ito po ang iyong pastor, kaagapay, na nagsasabi, huwag na tayo magpatumpik-tumpik na sila ay dalhin sa Panginoon ang mga kaluluwang ito. Shalom everyone, and to God be all the glory. Purihin ang Diyos sa araw na ito, maging matagumpay ang maghapon at maging mabunga ang ating buhay. Yan. Maraming salamat mga kapatid, and to God be all the glory. God bless!